God! Glory to Jesus. Ayan po. At ang title po ng ating pag-aaralan po ngayon ay nasa Acts 16, verse 16 to 34. Ayan po. At napakaganda po ng message po ng Panginoon ngayong araw na to. Glory to God. Ayan po, ang nakalagay po dyan is free to pray and free to praise. Tayo po ay malayang manalangin at malayang tayo ay magpuri sa Panginoon. Glory to God. At ito po yung area na kung saan ay may mission po si Apostle Paul. At from sa kanyang first missionary journey, papunta po siya ngayon sa Macedonia. Ito po yung Macedonia sa nasa taas. At ito po yung city na pupuntahan po niya ang Berea, Thessalonica at Philippi. So yun po yung mission niya kung bakit po siya pupunta dyan. Pero makikita po natin sa buhay po natin, meron po talagang plano ang Panginoon. And sometimes in our lives, when we do the will of the Lord, meron dadating po talagang mga pagsubok sa buhay. Amen? At ito po yung mga naranasan po ni Apostle Paul, nagkikwenta ko na lamang po, based po dun sa nakita po natin kanina. Amen? Praise God. Alright, sabi po dito, pwede po natin basahin. The offensive weapon that we have to win in spiritual battles is prayer. A praying Christian is a powerful Christian. Ano po, bago po sila pumunta sa Macedonia, ay meron po dapat po silang gawin, and that is to pray. Mananalangin po muna sila. At sa ating pong buhay, kung meron po tayong gustong isik sa Lord, amen? Kung meron po tayong gustong gawin, ay dapat mag-pray muna tayo. Makikita natin na ang mga magigiting, malalakas, at matitibay na Kristiyano, hindi lang po yung nandun po sa harap ng pulpito. Ang pinakamatibay at pinakamalakas at pinaka-powerful po na isang Kristiyano ay ang Kristiyanong handang lumuhod at manalangin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God. Ayan, sabi po dito, basahin po natin. But be on your guard, so that your hearts will not be weighed down with dissipation and drunkenness and words of life, that this day will not come on you suddenly like a trap. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Minsan po tayo, sobrang pagod po natin, gusto na lang po natin matulog, magpahinga. Pero minsan dapat tinatapik din tayo ng Panginoon, anak, manalangin ka. And there are times po sa buhay ko, nagigising po ako sa madaling araw, hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, ba't kaya hindi ako nakakatulog? Yung pala ay kailangan pala akong mag-pray. And sometimes naabutan po ako nila, Pastor, madaling araw gising kasi nagpipray kay Lord. So, minsan po tayong mga concerns sa buhay na dapat natin ipag-pray, amen? At dapat po lagi po natin dinudulog sa Diyos. Yan po sa Matthew 26 verse 41. Praise God. At sabi din po dito, for it will come upon you all of those who live on the face of the earth. But stay alert at all times, praying that you will have strength to escape all of these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Sabi dyan, maging alerto po tayo sa lahat ng panahon. Kasi sabi nga, we are in the last days. At ang tunay na po, kailangan maging handa tayo. Amen? Sabi po sa Luke 21 verse 34 to 36. Glory to God. Ayan po. So, ano kaya yung mga pagsubok o yung hindrances na naranasan po ni Apostle Paul? Ang sabi dyan, isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay nasasamiban ng masamang spirito na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. So yung palang, papunta pa lang po sila doon sa area na kung saan magmi-mission po si Apostle Paul, sinalubong agad sila ng isang hindrance o balakid, amen? At isang babae na nanghuhula.
Amen? At makikita natin, she predicts the future. Pero yung power po na yon hindi po galing sa Diyos, kundi po sa diablo. Amen? Kaya po dyan, nasabi po dyan, ay palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang sinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, pinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. So yun po sinasabi niya, itong mga taong to, mga lingkod ng Diyos, at sinasabi nila kung paano kayo maliligtas. So araw-araw siyang sumisigaw. Ito yung mga taong mga lingkod ng Diyos. Ayan. So, araw-araw lang yung ginawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. No? Nainis siya dahil lagi na lang nasa likod nila yung babaeng yun. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesus, inuutusan kitang lumabas sa kanya at agad namang lumabas ang masamang espiritu. At nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakitaan, sinabi nila sa opisyal at ang mga taong ito sa mga Hudyo na nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan ng mga Romano. So number one pong distraction as we obey the word of the Lord is disturbance or distraction. Ayan, marami pong mga bagay na nagdi-distract po sa atin. Ano kaya ngayon yung mga common na distraction sa buhay natin? Usually sa kabataan, minsan, example, gadgets, minsan yung TV, minsan yung sobra sa social media, na wala na pong time mag-aral, tama po ba? Wala na pong time na kausapin yung nanay at tatay, lagi na lang nakatingin sa cellphone, at wala na pong social life, Yun yung isang mga distraction na nangyayari po ngayon. Pero sa buhay po nila, naranasan po nila isang babae na laging sumisigaw, laging sinusundan sila kung ano ang kanilang gagawin. So, sabi dito, hindi natin pwedeng sundin ang mga tinuturo nila. Nagkaisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo, pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinaghagupit. Ayan po, so nakita natin po kanina, naranasan po nila yung physical harm, at sila ay pinarusahan. Amen? At nang mahugupit na sila ng gusto, kinulong sila at inutusan ng mga gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya pinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Ayan. Nang maghating gabi, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng papuri sa Diyos, nakinig naman sa kanila ang mga bilanggo. Amen? Ayan po, walang ano-ano ay biglang lumindo ng malakas at nainig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Okay, verse 27, nagising ang gwardya at nakita niyang bukas sa mga pintuan. Akala niya tumakas na ang mga bilanggo, kaya tinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Ayan, verse 28, pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan nila Pablo at Silas. Ayan, verse 30. Pagkatapos dinala niya sina Pablo at Silas sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Amen? Tuloy-tuloy lang po at ipinangaral nila Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing yon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpapautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ayan, pagkatapos, sinama niya sina Pablo at ang kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila ay sumampalataya na sa Diyos. Sa mga gawa
16, verse 16 to 34. Yan po ang nasa Bible. Amen. So, what happens when we do the will of God? Tulad po ng sinabi ko, ayan, we have distractions, sabi po kanina, no? Sa verse 16. Yan po, maraming gadgets, maraming disturbance, minsan movies, minsan kapitbahay, minsan mga nag-aaway sa labas, no po? So, ano po ba ang gagawin natin when we are being distracted? Ano po yung kailangan nating gawin? Tingin niyo po. Kailangan po i-put off mo, no? Set aside, tanggalin, iwasan, no? At mapag-isa. Minsan maganda rin eh, tayo pong mga nanay, ay salamat, wala yung mga anak ko. Ako lang muna dito sa bahay. So I have time for myself. Amen po? Minsan kailangan din po natin yan. And minsan po sa gabi, maganda rin mag-isip, magmuni-muni na tayo lang, lahat ay tahimik. Ano po? Amen. So, number 2, accusations. Yan po yung mga hindrance na naranasan po nila Apostle Paul po. Kaya makita natin, no, yung pong mga tao, anong sabi, itong mga taong ito, inusig po sila na sila po ay nagtuturo ng ibang katuruan, sabi po. Paano po kasi dahil nawala yung pagkakitaan nila. Supposed to be, nakikinabang po sila dun sa babaeng yun, no po. Pero noong siya ay napalaya na ng Panginoon, eh wala na silang pwedeng gamiting tao. So ginawa po nila, inakusahan po nila si Pablo, ano po, si Silas, ng mga maling bagay. Yan po sa verse 19. Alright. Ano pa po? Number 3, pwede po natin sabihin. Ready? Opposition. Alright. So maraming, minsan sa atin, pagka gusto natin gawin ang kalooban ng Diyos, ay sasabihin sa atin, huwag mong gawin yan. Huwag kang umattend dun sa church. Huwag kang magbasa ng Biblia. Huwag kang sumunod sa Panginoon. Dito ka na lang. Maganda dito. Masaya dito. Di ba? Minsan ang mga kaway ng ating mga kaibigan. No po? Pero when we do the will of God, opposition comes. Amen? Number 4, persecution. Ayan, persecution. Minsan talagang, sino po ba ang nakaranas ng pag-uusig ng kanilang mga magulang, kapatid, kamag-anak nung sila'y sumunod sa Panginoon? Pwede po bang itaas ang kamay? Yan, praise God. Ako din po. Sasabihin sa akin ng magulang, ano ka ba yan? Hallelujah, halibawang. Burn against. Ganun sinasabi sa akin. Paano na yan? Biblia na yan. Hindi ako naniniwala dyan. So marami po talaga tayong mga mararanasan, no po, sa pagsunod po natin sa Panginoon. So una po, number 1 is distraction. Number 2, accusation. Number 3, opposition. Number 4, persecution. So yan po ay naranasan pong lahat ni Apostle Paul. Amen. At saka ni Silas. Sige po, basahin po natin sabay-sabay sa 2 Timothy 3 verse 12. Ready? Yea, and in all that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ayan po. No? Kasi, alam po, na dati ang kaaway, boyfriend natin yan, kasama natin, no? Ngayon nakipag-iwalayan tayo sa kanya. Siyempre, ang Diablo, kasi pareho tayong ginagawa nun. Ngayon, na kay Lord na tayo. Kaya ang kaaway na natin siya. Amen? Kaya ang gagawin niya po lahat na tayo ay pabagsakin. Amen? At tunay na po, na pag tayo sumunod sa Panginoon, there are sometimes opposition. Amen? Ayan po. Right. Sige po, basahin natin. Matthew 5 verse 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya pag nararanasan niyo mga kapatid, ang pag-uusig, ano po, mapalad kayo. Amen? Because you are blessed when you are persecuted because of Jesus Christ. At kung mahal niyo ang Panginoon, nararanasan niyo yan, kayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen. Matthew 5 verse 10. Ayan. Ang sabi dito, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Yan po yung isa sa mga plano at pangako ng Panginoon. Ako po ang unang nakakilala sa aking pamilya. Sino pa po ba yung mga unang nakakilala sa kanilang pamilya? Taas po ang kamay. Kayo po yung unang-unang nakakilala
nagpakilala sa pamilya nyo, tapos nadala nyo sa Panginoon yung ibang pamilya nyo. Amen? Kayo po yung first fruit na tinatawag, yung unang alay. Amen? At dahil sa inyo, pagpapalain ng pamilya nyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. So, dun sa mga nangyari sa kanila, ano po ang ginawa ni Silas at saka ni Paul? Maraming pag-uusig, persecutions, accusations, oppositions. What did they do? Amen? Sabi ang ganon, fearless praise is a contagious praise. Ayan po. Nagpuri po sila sa Panginoon. Ang sabi po dito, basahin po natin, let the high praises of God be in your mouth and a two-edged sword in their hand to execute vengeance on the nations and punishment on the peoples, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute on them the written judgment. This honor shall be on all His saints. Ayan po, ang pagpipraise po, sabi doon, let the high praises of God be in your mouth. Amen? So, kailangan po laging handa yung bibig natin magpuri sa Panginoon. At ang sabi po dyan, it is just like a two-edged sword. Kung alam niyo lang po kung ano ang power ng inyong bibig, pag kayo ay nagpupuri sa Panginoon, para yung espada. Amen? Ang sabi dyan sa verse 7, to execute vengeance on the nations. Ibig sabihin pala, pag nagpuri ka sa Panginoon, yun na ang bahalang magtanggol sa iyo. Amen? Siya na yung pwedeng kumalaban sa mga kaaway natin, na ang diablo. And the punishment on the peoples. Amen? Sabi dyan. Sige po, verse 8. To bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. So kung physically po, yung kaaway, pag nag-praise ka kay Lord, tatalian ng Panginoon yun. Amen? And He will put it into prison. Napakaganda pala, Kung may problema ka, magpuri ka lang sa Lord. Pagkatapos makikita mo, kikilos na ang Panginoon. Sabi po dyan, verse 9, to execute on them the written judgment, this honor have all His saints. So, ibig sabihin po pala, tayo, as we worship God, ito po ay pribileho po natin. It's our privilege when we worship the Lord. Psalms 149, verse 6 to 9. Amen? Praise God. Ayan po, ano pong nangyari? When we praise and praise God, sige po, number 1, yung distraction nag-turn out to be their deliverance, Doon sa distraction na nangyari sa kanila, yung disturbances na yun, sila ay napalaya. Yung pag-uusig sa kanila, it turned out to be admission. Ibig sabihin po, yung mga nag-usig sa kanila, talagang umamin na sila po ay talagang nagalit lang po o yung tawag doon, nainggit po kina Apostle Paul. Pangatlo po, your opposition will turn out to humility. Amen? Kung meron mang nag-oppose sa'yo, si Lord ang kikilos po sa kanila at sila ay tunay na magpapakumbaba kung alam po nila na sila ay mali. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Number 4, your persecution will turn to vindication and salvation of others. Pag ikaw ipinersecute, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Amen? Kaya, hayaan mo lang kapatid, kung ngayon man ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok sa family mo, inaakusa ka, marami silang sinasabi sa iyo, mga kaibigan mo, pinagchichismisan ka kasi kay Lord ka. Amen? Kahit naranasan mo yung distraction, accusation, opposition, and persecution at this time, praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po, basahin po natin. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas, upang bawat magbansang nagmalabis ay gantihan, at bigyan ang mamamayan ng parusang kahirapan.
Mga hari't maharlikay kanilang bibihagin. Sa kanilang bakal silang lahat ay gagapusin. Upang sila'y hahatulan ayon sa itinakda. Ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Amen? Kaya po tayo, no? Pag tayo'y tumayo dito at nagpuri sa Panginoon or in your own personal closet, sa bahay niyo po, nag-isa kayo, nagpupuri kayo sa Panginoon, lagi niyo pong iisipin ang Psalms 149 verse 6 to 9. Amen? Kaya yan po ang power ninyo. So there's really power in our praise. Amen? Amen. Praise God. So worship is a weapon, ang sabi nga po. Amen? Okay, prayer and praise will open prison doors. Sa tingin nyo ba ngayon, parang sorry. Nakitala. If you are bound, do you feel that you are bound right now? Parang nakaposas kayo ngayon? Do you feel na parang nandun kayo sa loob ng rehas, nakakulong kayo? Lord, do you feel down? Kayo po ba ay ngayon malungkot, depressed, oppressed? Amen? Sabi po dyan, sabay-sabay, basahin natin. Prayer and praise will open prison doors in your life. Amen? Tapakan natin ang Diyos. Amen. So manalangin lang po tayo katulad ni Paul at ni Silas. No po, makita natin talagang nilatigo na sila, dugong-dugo na yung buong katawan, ano po, pagod na pagod. Pero anong ginawa po? Natulog lang ba? Di ba po? Ang ginawa po nila, nagpuri sila at nanalangin sa Panginoon. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Sabi po doon, nayanig ang buong selda at nakita natin na nabuksan po ang kulungan. Amen? So, sa tingin niyo po ngayon, no, tulad po ng tanong ko kanina, do you feel that you are now being bound? Na parang hindi kayo makakilos? Do you feel na parang parang the heaven closed in your front? Do you feel that there are closed doors sa buhay niyo ngayon? Amen? So what do you do? Pray and praise the Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Sige po, basahin natin. Number 1, God calls us into unexpected places and shows us His power there. Minsan, sabihin mo, ba't nga ba ako nandito? Ba't ako nagtrabaho dito? Ba't ako nandito sa Japan? Bakit nandito ako sa school na to? Bakit ako nandito sa place na to? Amen? Dahil doon may purpose si Lord sa'yo. Amen? At ipapakita niya ang kapangyarihan niya. Amen? Praise God. Number 2, sige, basahin natin. God works in a surprising manner. Magulat ka. Sila po, doon po sa selda. Lord, ba't niyo ako dinala dito? Siguro nagtatanong po si Paul and Silas, ba't ko naranasan itong mga bagay na ito? Pero makikita niyo po, no, na merong miracle na nangyari. Nakita natin, nagkaroon ng shaking. Amen? Nagkaroon po ng earthquake doon at pinakita ni Lord yung power niya sa mga tao. Amen. Praise God. Number 3, sige po. God opened prison doors. It can be doors of opportunities. Kaya kung tingin mo, Lord, bakit sarado ngayon tong pintuan na to sa akin ngayon? Pero alam niyo po, God will open new doors for you. Amen. Palakpakan natin siya. Glory to God. Praise God. Sige po, basahin natin. God is in the business of saving families where the battle is the most fiercest. Alam niyo po ba, si Paul and Silas pumunta po doon sa Macedonia just to share to one family. Alam niyo po ba yun? Just because of that one family, dinala sila ng Holy Spirit doon. At minsan, may dinadala si Lord sa buhay mo. Kapatid, kasama sa trabaho, kapitbahay, because God has a purpose for you. Di ba napaka-special po ng family na yon, no? Dumaan pa si Paul at saka si Silas sa prison para lang i-share ang Word of God doon sa pamilyang yon. Amen. At sino ba yung taong yon? He is just a jailer. Ano ibig sabihin ng jailer? Tagabantay sa selda. Amen. Kaya po importante po kayo sa Panginoon. You are special to God and God loves you so much. Amen.
Amen. Praise God. Ano? At dito pa sa Japan, no po, ay sino dinala ka? Amen. Para makakilala ka kay Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. Napakabuti ni Lord, no? Dumaan po sa maraming pagsubok si Paul at saka si Silas because may plano si Lord sa Macedonia. Alam niyo po ba ang Berea? A Berean church po ay talagang napaka-famous po noon kasi sila yung church na laging nagtatanong, nag-check ng Word of God kung ano bang sinasabi, tama ba ito? Ang Philippian church is a church who is a giving church. Amen. A helping church. Kaya yung pong mga churches po sa Macedonia, katulad po ng Berean Church, Philippian Church, at saka po yung isang church na yon, ay talagang pinagpala ng Panginoon. At si Paul and Silas, they are willing to give their lives down to share the Word of God. Special pala yung lugar na yon. Sabihin mo sa kapatid mo, special ka sa Panginoon. Amen? Mahal ka ni Lord. Amen? Pumunta siya dito para iligtas ka. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Biro mo, Lord, tama pala, no? Dito pala sa Japan, dito pala akong makakilala sa'yo. Napakabuti mo naman. Di ba? Dito pa pala tayo mag-meet, Lord, sa Japan pa. God is so good. Amen? So, ang business po ni Lord ngayon is to save families. Yan ang una-una. Families is the basic unit of the society. Kaya gustong-gustong sirain ng dyablo yan eh. Di ba? Nanay, tatay, pinag-aaway. Anak against sa tatay, anak against sa nanay. Magkakapatid, naglalaban, nag-aaway-away. Kasi gusto niyang sirain ang pamilya. Kasi pag nasira niya ang pamilya, sira din ang komunidad, sira ang city, sira ang bansa. Amen? Kaya tingnan mo si Lord, no? Mahal na mahal niya talaga kasi yung family na yun, He wants them to be saved. Amen? Praise God. Glory to God. Pakapakan natin si Lord. Our families, sige, sabay-sabay. Our families as our foes and foremost are mission field. Yan pala. Diyan tayo pala yung pastor ng ating mga pamilya. Amen? Amen? Kaya po ang mga magulang, napaka-importante po ang inyong role because your children is your mission field. Huwag niyo po silang pabayaan. Amen? Huwag niyong bahala na si teacher dyan. Tinuturuan naman ni teacher yan. Bahala na sila dyan. Yung mga anak ko, basta ako busy ako magtrabaho lagi sa kaisya. Hindi po. Kailangan po mismo tayo, may hands-on po tayo sa ating mga anak. Kasi po, yun yung mga formative years po. Pagdating ng naging dalaga na po yan, wala na. Binata, bye! Hindi ka na pinapansin. Laging nandun na lang sa labas, sa barkada, sa trabaho. Ano po? So make the most of your time. Sige nga po, pwede po bang hawakan niyo naman po yung mga anak ninyo? Just give them a hug and a tap. Yeah, sabihin mo, anak, I love you. Amen. You are blessed. I'm proud of you. Amen. At sabihin mo rin sa asawa mo, I'm proud of you, honey. MK. Amen. Kasi mahal ka ni Lord at mahal din kita. Amen. Kaya ang families po natin, huwag nating pabayaan. Lalo po tayo ngayon na nandito po sa Japan. Amen. Iniwan natin ang ating mga pamilya, asawa, anak, doon po sa Pilipinas para magtrabaho dito. Huwag po natin kalimutan. Text naman dyan, di ba? Hello, honey, how are you? Di ba? Sa Pilipinas. Amen. Huwag natin po babayaan. Amen. Our families is our mission field. Alam niyo po ba, maganda po ba na pag nandun tayo sa langit, tayo lang nasa langit, tapos yung asawa natin, yung anak natin, nasa impyerno. Gusto niyo ba yun? Maganda bang, maganda bang feeling yun? Nagre-rejoice tayo sa langit, tapos yung ibang kamag-anak natin nasa impyerno. Hindi ba maganda na sama-sama tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa langit? Amen? Sabi mo, sama-sama tayo. Amen? Sabi mo, sama-sama tayo. Ano mong mangyari? Amen? Sabi mo, kay Lord tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Alright. So, sabi dyan,
The Lord Jesus said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Matthew 11, verse 12. Ano kaya ibig sabihin yan? Violent ba talaga ang kaharian ng Diyos? Ibig sabihin po, bilang tayo mga Kristiyano, okay? Huwag po tayo maging patumpik-tumpik. Huwag nating pabayaan na ang diablong manira po ng ating pamilya o ng ating buhay. Kailangan tayo mismo ang tatayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa ating mga buong kamag-anak. Kailan buong angkan. And the violent take it by force. Okay? So, hindi ibig sabihin na makipag-away ka ng espadahan doon sa kaaway mo. Sabi nga po, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi sila ang kaaway mo, kundi yung diablo na gustong sumira sa buhay natin at sa kanilang buhay. Amen? So, let us just be aggressive. Kanina po, anong ginawa po nila ni Paul at saka ni Silas? Nakipag-away ba sila ng espada doon sa mga jailer, doon sa mga kawal? Ano pong ginawa nila? Pray and Praise. praise. Ayun, nag-pray and praise lang sila kay Lord. Anong nangyari? Di ba po? Nagkaroon po sila ng shakening and deliverance. Amen. And freedom. Amen. Gusto niyo po ba ng freedom? Gusto ba natin ng freedom? Do we want deliverance? Amen. Do we want healing? Amen. Do we want blessing? Amen. Ano gagawin? Pray and praise. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya tayo po mga kapatid, next week pupunta po tayo saan tayo pupunta? Sa Mamatsulay Church. At tayo po bilang mga Pilipino ay tatayo po doon at magpupuri kay Lord. Hindi po yung show. Hindi po lang pang Facebook para makita ko sa Facebook. Hindi po yun para mag-viral po ako. Meron po kayong mission. Amen? You are there to declare the kingdom and the praise of the Lord. Amen? Kaya do it with pride. Amen? Lord, para sa iyo to. Amen? Ito'y gagawin ko. Kasi alam niyo po, sa pagpupuri ninyo, sabi po kanina, di ba? Let the high praises be in your mouth and the two-edged sword in your hands to execute vengeance to the enemies. Ayan po, kaya po pag kayo nag-praise kay Lord, no? There is battle that is going on. Meron ng battle na nangyayari sa spiritual realm pag nagpipraise ka kay Lord. Amen? So makikita mo yan, palalayain ng Diyos ang mga pinagpipray mo. Amen? Amen. Amen? Papalain kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Alright, so dito po, no, tulad ng sabi ko kanina sa Acts 16, basahin natin. Sirs, what must I do to be saved? Sige, tuloy-tuloy. Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Sige. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and were baptized, he and his straightway. Amen. Kaya makita natin, naligtas po yung buong pamilya ng jailer dahil po sa miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay nila because they prayed and praised God. And God is calling us, each one of us. God is calling us. Pag prayer meeting, hello! Hello, prayer meeting every time. And every Wednesday po ang ating prayer meeting. Don't forget, please join us. Amen? At maganda po, sama-sama tayo nagpipray kay Lord. Ipag-pray natin ang ating mga kapitbahay, kasama, pamilya. Amen? At patuloy po nating idulog sa Panginoon ang mga pananalangin. Amen. And when we praise God, let us give our best. Amen. Let's give our best. Let us lift our hands to God. Let us jump for joy. Let us clap our hands. Amen? Kasi ang pinupuro natin ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen. Praise God. Sige po, basahin natin. Prayer and praise clears the cloud of despair and unbelief and ushers the way to great harvest and revival. Kaya tayo nandoon. Pupunta tayo doon sa Hamamatsu. Lord, we declare
Anong spirit of heaviness, spirit of despair, spirit of oppression, ano pa? Spirit of depression, kayo ay lumuhod sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen! Praise God! And as we praise God and worship Him, it will usher the way of great harvest. Alam niyo po ba na sa atin pong gagawin, ano po, dahil tayo tinawag ng Panginoon dito po sa Japan, great revival will be happening. Amen? Amen! Kasama ka doon. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama ka doon. Hindi ka exempted. Glory to God. Amen. Ito, maganda po. Sa Isaiah 9 verse 8. Sabay-sabay natin basahin. Ready? 1, 2. For He says, in the time of my favor, I heard you. In the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen. Amen. Praise God. Kaya sasabihin mo, itong sitwasyon ko, panandalian ka lang. Ito ang araw ng pabor ng Diyos. Ito ang araw ng kaligtasan ng Diyos. Amen? Let's declare. Amen for our lives. Praise God. Again, sige po. Praise and prayer brings God's power, God's salvation, God's evangelism, God's hope and faith. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Napakabuti ni Lord. Ayan, katulad sinabi ko, pwede bang pakitignan ng oras? Uy, Sakto. alas 12 na. Itbulaga na, no joke. Now, ano pa nakalagay dyan? Now, behold is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Amen? So let us just be bold. Let us be strong. Ang tulad ng sabi ko kanila, let us be fearless. Pag sinabing fearless, matapang. Amen? At huwag matakot. Amen? Pag tumayo tayo sa harap ng Lord, declare natin ang papuri at tunay na ang salita ng Diyos, ipakalat natin sa iba. Amen? Kasi nasa sa atin ang susi. At kung ikaw ngayon kapatid, do you feel down and depressed right now? Parang tingin mo ba, nasa kulungan ka ngayon? Do you feel bound? Nakatantani ka na ka ba ngayon? Do you feel depressed right now? Isa lang ang susi, lumapit tayo kay Jesus. Ang sabi nga po siya ang susi ng lahat. Amen? Isuko natin lahat, magpuri tayo sa Panginoon, mag-pray tayo sa Panginoon upang tayo ay papalain at pagpapalain. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo na. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po ba may just request song leaders po at saka instrumentalists? Kantahin po ulit natin yung Jesus be the center of it all. I-declare po natin na siya ang ating center ng buhay natin. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Sige po. At shall we just close our eyes and focus in the Lord right now. Praise God. Bless your name. At muli, kantahin po natin ulit itong Jesus be the center of your church. Glory to God. Amen. Glory to God. Bless your name. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God, sa araw na ito. Patuloy, Lord God, kung paano ang ginawa ni Paul at ni Silas, Lord God, na magpuri at magpasalamat at manalangin sa iyo. Lord, we entrust ang aming buhay sa inyo, Lord God. Hallelujah. Come on. Let us sing again this song. Hallelujah. Let's declare, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow. And
Shall we say Jesus? Jesus.